Lacson sumabog sa isang revelasyon laban kay FPRRD. Half trillion budget sa flood control. Ang tanong, scam nga ba? At saan ito napunta? Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo na't marami umano rito nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. May napansin ka ba? Tuwing umuulan, tila baha pa rin. Pero teka, naalala mo ba noong sinabi ng gobyerno na may 500 billion flood control budget? Oo, half a trillion pesos. Pero nasaan? Ito'y galing sa administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Sabi nila, 13,917 projects ang nakumpleto. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Magandang pakinggan, di ba? Pero ang tanong, bakit bumabaha pa rin? Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo. Tila walang pagbabago, tila walang epekto, at ang iba tila hindi ramdam. Dumating na naman kasi ang panahon ng tag-ulan at maging sa ang lugar sa Pilipinas ay mayroong baha. Therefore, isang tanong ang gumugulo ngayon sa taong bayan. Nasaan ang 500 billion piso na project? Halika, atin pang pag-usapan mga kaibigan ang mga binanggit ni Senator Panfilo Lacson. Panoorin natin ang buong video. Yung mga flood control, yung flood management, katakot-takot na pera to, and we're trying to have historical data para tayo nagtatapon ng pera kasi nga ito yung dredging flood control and drainage system. Alam naman po natin dito kung saan napupunta ito Baka pwedeng i-revisit natin ito at bawasan din natin yung katakot-takot na flood control, flood management, drainage. Ito na nga kaibigan na mas mabigat. Si Senator Panfilo Lacson mismo, isang kilalang anti-corruption crusader, ay binanatan ang dating administrasyon. Hindi ito chismis, ito'y banggaan ng datos, ng resibo at ng tanong na matagal nang gustong itanong ng taong bayan. Ang tanong, may naganap bang mga malawakang korupsyon sa ilalim ng Duterte administration, lalo na sa flood control projects? 2014, 36 billion. 2015, 49 billion. 2016, 64 billion. 2017, 80 billion. GAA 2018, 141 billion. And then 2019 NEP, 133 billion. Puro billion ito, Mr. President. Kung bumili na tayong dredging, katakot-takot na dredging machine ito. I agree with you, Senator Lacson, yung dredging talaga malaking racket. Yeah. Thank you, Mr. President. These are very good suggestions and experiences shared. But I'm afraid we may be talking to the wrong audience because dumadami dredging pagdating sa house Hindi na tayo si PWH. Doon dumadami katakot-takot ng items sa dredging pag dumaan sa GAB. Pero hindi lang si Lacson ang nagtaka, mismong mga eksperto rin. Hindi matahimik. Ang sinasabing 13,917 projects ay nakumpleto. Pero anong nangyari? Bakit may mga baha pa rin? Sa mga dokumento, completed daw ito. Ang tanong, totoo nga ba na ito ay isang scam? At kung hindi ito ginamit sa flood control, saan napunta ang half trillion piso? Ilang paaralan na ang kayang itayo niyan, ilang ospital na, at evacuation center ang pwedeng ipatayo. Pero hanggang ngayon, ang bumaha ay hindi solusyon, kundi pagdududa. Kung ito ang tanong ni Senator Lacson, ang tanong ng taong bayan, totoo ba na natapos ang mga proyektong ito? Ano sa tingin mo kaibigan? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong salubin. Pero sa gitna ng lahat ng ito, kapag puro kasinungalingan ang nakapaligid, kapag tila baga wala nang matino, wala nang totoo, maalala mo sana ito. Mateo 6 verses 19 to 21. Do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven,
For where your treasure is, there your heart will be also. Oo, sa mundong ito, may magnanakaw, may mga korupsyon, may mga pagnanakaw ng tiwala, may baha, hindi lang sa kalsada, kundi sa kasamaan. Pero ang ating Panginoon Jesus ay may plano, may maganda, mas totoo, walang bahid. He's not like earthly leaders who promised and pocket. He promised heaven and He paid with His life, not with our taxes. Therefore, kaibigan, kung napapagod ka na sa sistema natin, kung nasasaktan ka na sa paulit-ulit na tila panuloko, tumingala ka. Hindi dito ang wakas. Nandoon ang tahanan. Sa langit wala ng baha, wala ng kasinungalingan. Doon, ang ating Panginoon Jesus mismo ang magiging ilaw at tahanan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kayo po ay may planong higit pa sa plano ng mga leaders namin sa lupa. Tulungan po kami Panginoon na magpasakop sa inyo. Makita ang dakilang plano po ninyo ng kaligtasan sa bawat isa. Salamat po sa aming Panginoon Jesus na siya pong nabayubay sa krus, na binayaran niya na po ang lahat upang kami Panginoon ay magkaroon ng pagtatamasa na magandang buhay sa inaharap, hindi lamang dito sa lupa, kundi sa langit na bayan magpakailanman, kasama ng aming mga kaibigan at kasama ng aming Panginoon Jesus. Hindi pong patnubayan Panginoon ang lahat ng aming mga leaders, ang lahat ng mga Pilipino, gayon din ang lahat ng tao sa buong mundo, gayon din ang dating Pangulo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. At salamat po sa pagdinig na aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.